Kamusta Scorpio? Alamin natin kung ano ang energy gamit ang runes, kung ano yung energy mo ngayon, ang energy ng person mo, ang energy ng relasyon nyo, at saka kukuha din ako ng mystical card at sa huli ay charms. Kinakapa ko lang kung ano yung makukuha kong magandang rune para sa mga Scorpio. Ang una mong rune ay Berkano. Patungkol ito sa family, sa celebration, gathering, o kaya posibleng patungkol din sa baby. At saka sign din itong rune para sa mga single na magkakaroon ka ng maiksing relasyon. Magiging happy ka at naging parte ka ng buhay niya. Itong blank rune naman, ang ibig sabihin may mga sitwasyon na mangyayari sa buhay mo na pabor at fair, kahit hindi ka magpursige. Kaya kailangan mong sumunod sa takbo ng buhay mo kasi yung kapalaran na ang kumikilos sa iyo. Itong Lagos in Reverse ay reminder na hanggat maaari ay kontrolin mo yung emosyon mo. Magtiwala ka sa kutob mo, lalo na kung tingin mo na yung person ay hindi karapat-dapat pagkatiwalaan. At saka yung mga natural na pamamaraan, lalo na yung paiiralin ang common sense. Para makaiwas ka sa maling desisyon, nakadalawang rune ka na. Kung meron mang ng blackmail sa'yo, matatapos na ito. At saka merong taong lalapit sa iyo na sasabihin na tapat siya sa iyo, yung ipapaliwanag niya or ibibida niya yung sarili niya. Kung bakit ganun yung nangyayari, kasi yung person na ito nakakaranas na ng karma. At yung mga ipinaubaya mo kay God, patuloy mo lang na ito yung gawin mo. Huwag mo nang pansinin pa yung ibang nakapanakit sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito na yung cards mo para sa energy mo ngayon. The Empress, Four of Pentacles at King of Swords. Nakadalawang words na para sa pregnancy. At saka merong person na gusto niya nang hatiin yung ari-arian na meron siya. O kaya sustento na fair at saka yung pinapakinggan din niya kung ano yung totoong pangangailangan. Sineseryoso niya yung pagdedesisyon kaya hindi siya agad bumibitaw sa yaman na meron siya or financial. Ang gusto ng person na ito para may katahimikan ay legal yung mga gagawin niyang aksyon. Sa career o negosyo, magaling kang maghawak nito. Hindi mo tinotolerate or hindi mo pinapalagpas kung ano man yung mga maling gawain. At kapag may puna sa negosyo mo o kaya sa career, binibigyan mo to ng aksyon. Marami ka na kasing na-experience sa buhay kaya hindi lang emosyon yung pinapairal mo. Mas pinapairal mo yung isip. At saka yung maging fair sa kapwa. Pinapaiwas ka rin sa pagtatalo. Kung gagawin mo ito, kailangan fair at makatwiran. Sa mga single, marami kang magandang katangian na nagugustuhan ng kapwa. Kaya ang ilan sa inyo, hindi nagtatagal na single ka.
At ang advice ng cards ay magpakatotoo sa sarili para mapunta ka sa tamang tao. Sa relationship, ang ilan sa inyo matatag ang relasyon nyo ng person mo. At saka alamin mo din kung ano yung ayaw at gusto niya kasi pinapakita sa cards na ayaw ng person mo ng possessive. At saka kung ikaw madali kang lapitan, masayahin, yung person mo ay stricto naman. Lalo na pagdating sa personal niyang buhay. Eight of Cups, Queen of Wands at the Chariot. Ito yung cards ng person mo. Sa cards ng person mo, may gumugulo sa isip niya. Meron siya mga sitwasyon or relasyon na inabandon na. Kung sa cards mo, pinapakita yung person mo, dito rin sa cards niya, pinapakita ka. Sinasabi ng cards na itong person na nasa isip niya or tinutukoy ay charming, friendly, at saka walang takot. At saka dalawa yung tinutukoy dito sa cards ng person mo. Maybe, ang ilan sa inyo wala talaga kayong closure kasi abandonment yung tinutukoy eh. At saka, tinutukoy din sa cards na ang connection nyo ng person mo ay yung bang LDR ang sitwasyon nyo. Ang ilan sa inyo sa financial, hindi nagiging maganda yung pasok sa mga magdadaang araw or sa nakaraan. Kasi ang ilan sa inyo, nagpalit ka ng trabaho. At yung magiging dahilan ng ilan sa inyo kaya meron kang kakulangan sa financial kasi gumagastos ka ng hindi naman importante. Pero hindi mo kailangan malungkot or mag-alala kasi merong pagkakataon na darating sa iyo. Mas magandang oportunidad, pwedeng sa lugar mo lang, magnenegosyo ka, or pupunta ka ng ibang bansa na merong mas malaking kita. Nakadalawang cards na rin kasi para sa travel. Pwedeng nasa Pilipinas lang yung trabaho mo or nasa ibang bansa. Marami kasing movement na nangyayari sa pinapakitang cards. Ang ilang single, kung ano yung dumating na relasyon ay wini-welcome mo, pero binibitawan mo din agad. Marami kang magiging karelasyon. Ang ilan dyan, katrabaho mo, taga ibang lugar or ibang bansa. At saka sa relationship, kahit dito sa card ng person mo, meron pa rin pregnancy. Ibig sabihin, kung kailan kailangan mo yung person, saka naman siya nawala or iniwan ka. At saka nakadalawang cards na merong mga hindi tamang pangangatwiran yung person mo. Hindi pwedeng andyan na yung resulta ng desisyon, tsaka magbabago. The Fool, Two of Swords at Two of Cups. Ito yung cards nyo sa relationship. Sa mga cards na ito, pareho kayo ng person mo na meron ng sinimulan na bagong buhay. Walang pinapakita sa cards kung paano ito mangyayari. Pero, magbabalik yung dati mong nakarelasyon. May posibilidad din na ang ilan sa inyo, yung pagbabalik ng person mo, isisikreto mo. Yung iba naman, yung past person na magbabalik, sarado yung puso mo. Kasi naaalala mo yung mga nagawa niyang hindi tama sa iyo. Sa health naman, kailangan maging aware at saka maging concerned sa health issues. Ang ilan naman ay takot sa surgery kaya hindi ka makapagdesisyon kung magpapa-opera ba or hindi sa seryosong health problem.
At ang advice ng cards ay matutong makinig sa sinasabi ng doktor, magtanong, at saka positive yung cards mo patungkol sa healing. Sa ilang single, marami kang nakarelasyon, mga hindi connected sa iyo or malayo. Pero sa kahuli-hulian, ang makakarelasyon mo ng matagalan ay yung malapit. Magkaibigan muna kayo. Marami kasing wrong timing sa buhay niyong dalawa at this time magkakatagpo na kayo. Itong Page of Wands, anuman ang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo, mas gusto mong sundin kung ano yung nangyayaring magandang kapalaran sa iyo sa ngayon. Kasi alam mo, nasa tamang direksyon ka na ng buhay mo at saka naniniwala ka na yung mga nagdaang tao sa buhay mo ay parte ng tinatahak mong direksyon. At saka mas focus ka sa personal growth na mas marami pang ma-achieve sa buhay. At saka matuto ka rin na maging open sa kapwa mo, lalo na sa loved ones mo, sa totoo mong nararamdaman. Ang ilan na nasa relationship ay iniisip mo kung makikipagrelasyon ba ng pangmatagalan, yung may kasal ba, or simpleng commitment lang. Ang kailangan mong gawin or isipin kung paano maging healthy ang relasyon nyo ng person mo. Patungkol ito sa love, kaya hayaan mo na yung feelings mo ang maging guide mo para magdesisyon. May hirapan ang ilan sa inyo sa desisyon kasi magbabalik yung dating nag-abandona sa iyo. Itong damo na card, ang ibig sabihin, nakadalawang cards ka na merong person na aamin sa totoong feelings niya sa iyo. Pangalawang card na ito, nakilala mo yung person na aamin sa iyo. At kung nagde-date pa lang kayo, sobrang happy mo na siya yung kasama mo. Itong anchor naman ay protection at saka love. Mas magiging sweet na sa'yo yung person or pareho kayong magiging sweet sa isa't isa. At saka LDR ang connection nyo ng person. Connected itong card na ito na The Mountain. Na kung noon, hindi sweet yung person mo, yung pagbabalik niya, yun pa yung mas naging sweet siya at open sa feelings niya. At saka, ang advice ng card na ito, kung may problem ang relasyon nyo ng person mo, ayusin nyo na ito agad para hindi maging hadlang sa progress ng relasyon nyo. Kuha naman tayo ng charms na posibleng andito yung zodiac sign ng person mo o kaya initials, letra ng pangalan niya. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Dagdagan pa nga natin, parang kulang eh. Siya nga pala, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At saka, pwedeng mag-resonate ka hanggang dito sa charms or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna. Parang naparami yung nakuha ko. Scorpio, Virgo, Gemini, Cancer, Libra, Pisces, Sagittarius, at Virgo. Ito naman yung initials na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo.